Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine. Bahagya nga pong lumakas itong si Bagyong Christine na umaabot na nga po ng 85 km per hour malapit sa gitna yung kanyang lakas at may pagbugso na nga po yan na aabot ng 105 km per hour. Mabagal pa rin nga po yung pagkilos ni Bagyong Christine na nasa 15 km per hour. At nagtaas na nga ng storm wind signal number 2 sa halos buong Luzon at signal number 1 naman sa karatig na lugar. At ito nga po ayon sa nilabas ng bagong update ng European Center itong si Bagyong Christine ay may posibilidad na bumalik muli sa parte ng West Philippine Sea kapag ito po'y nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, malaking bahagi na nga po ng Bicol Region ang nakakaranas ng matinding mga pagbaha dahil nga po sa dulot nito ni Bagyong Christine. At kung mapapansin nga po natin, sakop na po niya ng halos sa buong Luzon kasama ang Visayas at may portion pa nga po sa northern Mindanao na inaabot pa nung kanyang kaulapan. Dito nga po sa nilabas ng bagong pag-asa DOST, storm wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Pulilio Island at northern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes at eastern portion ng Albay and northeastern portion ng Sorsogon at northeastern portion ng Samar. Yan po yung mga naka-storm wind signal number 2. Storm wind signal number 1 naman natin sa Batanes, Babuyan Island, Zambales, Pampanga, Bataan, Metro Manila, naka-storm wind signal number 1 pa rin po tayo dyan. Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Island, Romblon, dito po sa western section ng Albay, western section ng Camarines Sur, at western section po ng Camarines Norte. Kasama pa rin po ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. Ito pong northern portion ng Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Biliran, Eastern Samar, Leyte at Masbate. Diyan po nakataas ang storm wind signal number 1. Dito naman sa nilabas ng forecast track ng bagong pag-asa DOST, ito nga po ay posibleng pumasok o dito nga po ay mag-intensify pa yan bilang isang severe tropical storm bago po yan tumama dito nga sa may parte ng Aurora or dito nga po sa may parte ng Isabela. Inuulit nga po natin kung makikita natin walang magandang sirkulasyon yung ating bagyo. Kaya yung kanyang pinakasentro po ay malayo sa mga kaulapan na dala-dala nito. Kaya nagiging unpredictable nga po yung pinakasentro niya kung saan po talaga tatama. At yung inilabas naman ng European Center ay posibleng dito sa ibabaw ng Isabela or dito nga po sa may parte ng Tugigaraw tatama itong pinakasentro niyan at bababa po yan patungo nga naman po dito sa may parte ng San Fernando, La Union at dito po yan mag-e-exit. At kagaya nga po na sinasabi natin na ito nga po yung maglalaro lamang sa tinatawag nating cone of uncertainty o yung kanyang sentro ay dito lamang po maglalaro, posible pa po yung umangat at posibleng bumaba. At sa latest update nga ng European Center, pagdating po niyan dito sa may parte ng Vietnam, ito po ay magre-recur pabalik muli dito nga po sa may parte ng South China Sea at imo-monitor nga natin kung siya po ba'y papasok muli ng ating Philippine Area of Responsibility.
Dito naman po sa Japan Agency, National Oceanic at CIRA, ito naman po yung kanilang forecast track prediction. No? Halos parehas naman sila ng prediction ng Bagong Pag-asa DOST. At kung mapapansin nga natin na yung kumpulan ng kaulapan ay halos sakop na nga ang buong Luzon, Southern Luzon at ang Visayas. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa nga rin po sa ating mga kababayan dahil mataas pa rin po ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa na nararanasan na nga po ng mga taga Bicol region ngayon at sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Dito nga po sa Advanced Weather Forecast ng European Center, ito naman po yung sa European Center na forecast track. Dito nga po ay posibleng tropical storm, no? Pumasok nga po siya dito sa may parte ng Aurora, sa ibabaw po yan ng Aurora or dito nga po sa Isabela, then dediretso po yan sa may parte ng Tugigaraw at pagkatapos po niyan ay bababa po yan sa may mag-exit po yan sa may parte ng San Fernando, La Union at dito nga po siya dahan-dahan magre-intensify kapag nasa West Philippines na. At pagkatapos nga po niya, no, pag diretso niyan sa may parte ng Vietnam, meron tayong kasunod na panibagong bagyo pero sa ngayon mababa naman ang tsansa niyan na magkaroon ng landfall scenario. Posible nga po no, na mag-recurve o bumalik itong si Bagyong Christine. Yan po yung bagong prediction ng European Center. Kung makikita naman natin, posibleng pumasok muli yan sa ating Philippine Area of Responsibility at posibleng maapektuhan yan yung parte ng western section naman ng Northern Luzon. Dito naman po sa ating advanced weather forecast by October 24, ito po ay nasa parte na ng San Fernando, La Union. At pagdating naman po ng October 25, nasa West Philippines na yan. By October 26, malayo na po yan sa ating bansa. At meron panibagong bagyo nga na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At by October 27, nasa parte na po yan ng Vietnam habang nagbabantang pumasok sa ating PAR itong isang panibagong bagyo. Pagdating naman ng October 28, posibleng ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong panibagong bagyo. At pagdating naman ng October 29, mapapansin naman natin na posible itong umangat patungo naman po sa may Japan. Pagdating po ng October 30, mapapansin nga natin yung pagbalik ni Bagyong Christine dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea. By October 31, ito nga po no, bilang isang severe tropical storm or tropical storm category nga po siya rito. Ito po ay muling nag-recurve patungo nga po dito sa western section ng extreme northern Luzon. Pero again, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast o advanced prediction ng European Center ay possible scenario pa lamang po ito. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago pa rin po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging pang posibleng senaryo nitong ni Bagyong Christine at yung isa pang posibleng bagyo o sama ng panahon na nakikita natin na may tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sana po yung ating mga kababayan ngayon na naapektuhan na nung ni Bagyong Christine ay nasa maayos at magandang kalagayan po tayo at tayo po ay lumikas lalong-lalo na po kapag mataas na yung baha sa ating lugar at lalong-lalo na sa mga landslide prone area ay nakalikas na po yung ating mga kababayan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.